Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tumawag si Nanay Soling. Bukas niya ng usapan habang naghahapunan sila. Hindi na daw siya babalik, but she said she will look for her replacement. But I want to ask you first. Ask me what? Kunot noong tanong ni Marco. If you need someone here? You? Do you need one? Balik tanong nito. Ikaw naman ang titira dito. Bakit ako yung tatanungin mo? Kunot noong tanong niya pabalik. Napatigil to at seryoso siyang tinitigan. And what's that supposed to mean? Natigilan siya. May mali ba sa sinabi niya? Binitawan na rin niya ang kubyertos at kamot ang batok na hinarap ang binata. May mali ba sa sinabi ko? Nakangiwing tanong niya. Anong ibig mong sabihin ako naman ang titira dito? What's your point? Saan ka pala titira kapag aalis na ako sa planta? Nakangiwing tanong niya. Hindi niya to gets. Diba yun naman ang unang napag-usapan nila kaya ito mananatili roon? So, you're leaving me? Natigilan siya. This man is full of puzzle. Hindi niya to maintindihan. Diba yun naman ang usapan natin? Papatapo. There's no way that you're gonna leave me, Alexandra? Sabay po na sa bibig nito at tumayo na para iwan siya sa kusina. Mabilis na tong sinundan. Marco? You are mine, Alexandra. Matigas itong wika, sabay lingon sa kanya. Pareho sila ngayong nakatigil sa gitna na naghahati sa kusina at sala. You are all mine. You are confusing, Alexandra. Gusto mo naman akong umalis dito, di ba? Just try to leave me then. Hindi ako magdadalawang isip na ibenta ng tagang buong lupain. Just try me. Napalunok siya. Gusto niyang magtanong, pero natatakot siya sa magiging sagot nito. Kilala niya ang sarili na walang kinatatakutan pagdating kay Marco. Ngunit sa pagkakataong yun ay bakit naduwag siya? Marami siyang gustong itanong. Ngunit saan ba siya mag-uumpisa? Marco? Just try it, Alexandra. Subukan mo lang. I will not let you live in peace. Keep that in mind. Hanggang kailan? There, nagawa niya magbitaw ng isang tanong. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Until I say so. Seryosong sagot nito. How about my life, Marco? Bahaw itong natawa. You choose not to sell this land, right? So suffer the consequences. It's selfishness. Pero kasalanan ba kung may parte ng damdamin ang gusto rin itong makasama? Ngunit hanggang kailan? Hanggang magsawa to sa kanya? Ni hindi dito masabi kung ano ba sila. Anong assurance ang aasahan niya mula dito? So I'm going to be your slave? Hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Is that how you feel? Kagat-labi siyang tumango. Kahit anong tanggi niya sa isip ay ganun pa rin ang nararamdaman niya. Do you want flowers? Chocolates? I don't do such things. Wala sa loob na namewang siya sabay iling. I don't need those. Then what do you want? Assurance, Marco. Hanggang kailan tayo ganito? We're not in the city. Nasa probinsya tayo. People will spread. Inilang hakbang nito ang kanilang pagitan at hinaplos ang kanyang labi. Will you please stop thinking about them? Just think what you want. Things that you made me feel happy. You choose your happiness, Alexandra.
Tell me honestly, don't you want to be with me too? I do. But Marco? Stop and let's. Marco, hindi ka ba napapagod? Angal niya na nadugtungan ng ungol nang ilapat nito ang palad sa kanyang balot na pagkababae. Me tired? Pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod kailanman, Alexandra. Do you want to know a secret? I never do a thing any woman countless, Alexandra. I never crave for a long until I tease you. You're driving me crazy. Marco? Tell me, what do you want, Alexandra? I want. Do you want me to feel endlessly? I really want to. But I want to do it while you're lying in the table. Marco? Hindi ako nabusog, Alexandra eh. I lost my appetite because of your nonsense topic. Now I want to finish my meal. Of course with appetizer. Marco, hindi pwede sa kusina. Tanggi niya. Ang pangit kasi pakinggan na pati kusina ay parang bababuyin nila. Kahit ayaw man ng kanyang isip, ngunit natagpuan na lamang niyang sariling nakahiga sa mesa. Nasagi pa niyang pinagkainan nila kanina na hindi naligpit dahil inuna pa nila ang pagtatalong na uwi sa masarap na pagniniig. Paano pa siya aahon kung sa isang haplos lang mula sa binati bumibigay na siya? Tama ito. Why would she think about what people will say against her? Hindi naman ang mga tao magpapasaya sa kanya. And she can say, she never felt contented like this before. Ang init ng yakap at halik ni Marco ay wala siyang mahihiling pa. Everything seems so right and perfect. He don't promise anything but he made her feel special. Until one day, she realized that she's falling too hard. She's in love with him. Nag-atubili siyang ituloy ang iniisip, pero napansin na siya ng lalaki. Hey, what's wrong? Napakagatlabi siya. Gusto ko lang sanang tanungin. Napano yung likod mo? Bakit may malaking pilat? Umiwas ito ng tingin, parang hindi nagustuhan ang kanyang tanong. Adis? Sabay hawak ng likod nito. This is nothing. I got it when I was kid. Ha? Wala naman yan, Alexandra. It's just a scar. Don't make it issue. It's nothing to do with you. Wala siyang nagawa kundi tumango na lang. Kahit na may kurot sa puso niya kung paano siya nito sagutin. She just want to know, bakit parang minasama nitong tanong niya? Pinakiramdaman niya ang sarili. Nandoon naman ang pakiramdam na parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Nilingon niya si Marco na mahimbing pa rin natutulog sa kanyang tabi. It's been 2 months. Hindi niya nagawang umalis sa piling nito. They never care about any rumors spreading around. Ang mahalaga para sa kanila ay masaya sila and they enjoy each other. Hey, go back to bed. Anas sa wika nito sabay haplos sa hubad niyang likod. I'm not feeling well. Mahinang sabat niya sabay tayo at tinungo ang banyo. Doon niya na binitawan ng kanina pang kumukulong yon sa kanyang sikmura. Ilang araw na ba siyang ganon? Marahil may problema nga sa kanyang katawan. Kailangan na niya siguro magpatingin sa doktor. Hindi na normal ang nagigising na lang siya sa madaling araw at nagsusuka. I'm done. Mabigat ang pakiramdam na tulak niya sa platong nasa kanyang harapan. Pinilit niyang lagyan ng laman ang kanyang sikmura, ngunit talagang ayaw ng kanyang panlasa. Come on, Alexandra. Ilang araw ka ng ganyan. Look at your body. Have you tried to see a doctor? Anang binata. Naroon ang pag-aalala sa anyo nito. Naiirita siya sa mukha ni Marco sa totoo lang. Ayaw niya sa hugis ng mga mata at ilong nito. Is there anything that bothering you? I'm pregnant. Saglit itong natigilan, saka tuluyan ng tumigil sa pagkain. Kasunod ang paghugis ng ilang linya sa noo nito. You got to be kidding me, right?
Umiling siya. Alright, I must be having a nightmare. Tell me, this is not real. Umiling siya. Bakit pakiramdam niya hindi niya gusto ang narinig? Nag-umpisang umusbong ang hindi matawarang kaba sa kanyang dibdib. Kanina malakas ang paniniwala niyang magiging masaya to sa dala niyang bata. Who would not expect actually? Kung sa loob ng 2 buwan na kasama niya to sa iisang bubong, ay puro saya ang pinapadama nito sa kanya. He never made her feel unwanted. O maaaring nabigla lang to sa kanyang balita. Yes, he's just surprised. Matagal lang tong nakatitig sa kanya. Ilang minuto muna bago ang lumipas bago tila to natauhan. Padaskol tong tumayo at sapo ang ilong tumitig sa kanya. Do you think I'm ready to be a father? Tuluyan nang bumagsak ang pag-asa niya. Sana naman lang pala ay nag-isip muna siya. But she's too excited to share the good news. Well, for her only. For him, it's a nightmare. Do you think I'll be ready for that? Umiling siya. No, I never think about that. But me, dear Marco? I'm not ready for this. But I just want to tell you that babies happen when you both adult had unprotected lovemaking. You should have known that before you take me. No, Alexandra. You let me. Because you know why? You want me to marry you and give you this wealth I have. Sinadya mo magpubuntis. Hindi niya na to pinatapos at ginawaran to ng isang malakas na sampal. You are disgusting, Marco. Saktong pagtalikod niya dito ay siyang pagbuhos ng kanina pa niyang pinipigilang emosyon. Shit! Malakas na mura nito sabay sipa sa bangkong naroon. Mas lalo lang nadagdagan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa reaksyon nito. Hindi siya nasasaktan para sa sarili niya, kundi nasasaktan siya sa magiging anak niya. Hindi pa man to tuluyang nabuo sa kanyang sinapupunan, ay nakaramdam na agad to ng rejection. Bigla siyang tumigil sa paghakbang na may bagay na sumagi sa kanyang isip. Padaskol niyang pinunasan ang namamasang pisngi at galit itong nilingon. Alam mo, tama ka. Katulad ka lang din ng nanay mo. Pero alam mo bang pagkakaiba namin, Marco? Alam niyang hindi tama gamitin dito ang kahinaan nito. All her life walang sekretong itinago sa kanyang yumaong abuela nito. Alam niya ang naging dahilan kung bakit nagre-rebelde to. Don't use that line on me, Alexandra. Matigas na babala nito. Pait siyang umisi. At gusto lang pala nito na ito lang ang manakit. Ang pagkakaiba ko, Marco, hindi ko iiwan sa'yo magiging anak ko katulad ng ginawa niya sa'yo. Alam mo kung bakit? Stop! Dahil ayoko lumaki siyang kagaya mo. Lumaking kulang sa pagmamahal. Sabihin mo nga sa akin, naranasan mo bang maging masaya? Pera, mga babae, lahat ba ng mga yan ay nagbigay ng saya sa'yo? Alam kong hindi. Hindi ka kailanman maging masaya dahil hindi ka marunong magmahal. Hindi. Stop! Sigaw nito. Just stop! Ikaw ang tumigil, Marco. I never asked you to marry me. Dahil una pa lang, alam ko na ang sagot. I just want you to know that everything in this world will not work into your favor. Hindi laging ikaw yung panalo. Hindi ikaw lagi yung tama. Gusto mo bang malaman ko nasaan ang nanay mo ngayon, ha? Gusto mo? Just stop! Doon na siya nahintakutan nang umalingaw-ngaw sa buong bahay ang nakakatakot na sigaw nito. He's mad. He's furious mad. Nasa anyo nito ang walang sasantuhin. At kapag sumigi pa siya, ay baka hindi lang pagsipa ng bangko ang gawin nito. Ninig ang kamay na nasapo niya ang tiyan. Napasunod naman ang tingin nito doon. Taas baba ang dibdib niyang humakbang palayo. Hindi siya makakapayag na madamay ang inosenteng bata sa kagaguhan nito.
He's selfish and brute. Hindi ang katulad nito ang marunong magmahal. Saka niya binitawan ang malakas na hagulgol na makapasok siya sa kanyang silid. All her life, hindi pa siya nakaranas ng ganoong uri ng sakit. Sobrang sakit. How can he be so heartless at umabot sa puntong minahal niyo to? He don't deserve any love. Dahil ito mismo hindi marunong magmahal. Simula pa noon, kilala na nito. Bakit ba inisip niya kaagad na pwede itong magbago? Ngunit sa kabila ng kanilang matinding pagtataloy, umasa pa rin siyang matatauhan to, na nabigla lang to sa sitwasyon dahil hindi nito yon inaasahan. Ngunit paano ba? Paano pa ba niya pilit paniniwalaan ang sarili kung simula nung araw na nagtalo sila, ay hindi na niya nakita pang anino nito? She waited. Iniisip pa rin niyang umalis muna to para makapag-isip. Ngunit gaano katagal? Hanggang kailan? 1 linggo? 2 linggo? Ayaw niyang mawala ng pag-asa. Hindi na sila bata. Marahil naguguluhan lang to. Huminga siya ng malalim bago na pagdesisyon ng tawagan to. Bahagyang nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso nang magring ang telepono nito. Hello, Marco? Bitch, that's it. It's all yours. All yours. Hear me? Hindi niya magawang patayin ang tawag. Sinadya ba nitong sagutin ang kanyang tawag para iparinig sa kanyang ginagawa nito? Hindi niya masasabing nagdadrama lang ito dahil dinig na dinig niya ang ungol ng babaeng kaniig nito. Ang pag-asang kaninang naramdaman niya ay napalitan ng puot, malaking puot. Isinusumpa niyang hindi to kailanman magiging masaya. Hindi na niya pinigilan pa ang sarili at binalibag sa pader ang kanyang cellphone kasabay ng pagbitaw ng isang malakas na hagulhol. Akala niya wala na siyang maiiyak pa. Walang kasing sakit ang ginawa ni Marco sa kanya. Hindi ka patapatawad, hindi ka tanggap-tanggap,